Yun, okay. Hello, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po dito sa ating second channel po ni Alibugha. At ito po ay channel po ng lahat. Channel ko, channel natin, channel ninyo. No, mga kaibigan. And ito po yung ating pinaka first reaction video mga kaibigan. At ang meron tayong bibigyan na reaction, no, mga kaibigan. Na alam naman po natin na itong mga nakaraan ay naging mainit masyado yung issue tungkol po dito sa kay Garma pagkatapos sa pagkakasangkot ni Duterte, ni Bongo, pagkatapos ay ni Bato, then a certain police na si Leonardo, mga kaibigan. And because of Leonardo ay hindi rin po nakawala sa o nakaligtas, no, mga kaibigan, doon sa pangalawang pahayag ni dating Police Colonel Garma, mga kaibigan, yung description ni Leonardo, which is nabanggit doon ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo, no? And alam naman nating lahat, mga kaibigan, no, kapag pag nabanggit ang pangalang Iglesia ni Cristo, talagang hindi naiiwasan na pinagpipiestahan, no? Pinagpipiestahan at saka maraming mga lumalabas na mga vloggers, influencer na talaga na akala mo ay napakaraming alam. No, mga kaibigan, napakaraming alam pagdating po sa usapin na may kinalaman po ang Iglesia ni Cristo, no? And hindi na tayo magne-name drop, no, mga kaibigan, pero ang mahalaga po ay sumagot na, no? Sumagot na po ang pamahalaan o pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi bakit ko iko-content to, mga kaibigan? Dahil meron po akong nakita na isang vlogger na doon sa kanyang pamagat parang may clickbait, merong something, no, mga kaibigan, na sabi ay may pinaplano, no, may pinaplano daw etong Iglesia ni Cristo laban daw po sa gobyerno, no, in their dreams, ika nga. So ito, mga kaibigan, panoorin natin, sama-sama natin panoorin ito pong pagsagot, no, ng Iglesia ni Cristo tungkol po dito sa issue na ito, okay? Ugnay sa pagkakadawit ng pangalan ng INC. Narito po ang report. Sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si kapatid na Edwin Zabala ang mga isyong ibinabato sa INC. Kabilang narito ang naging... Sandali lang, mga kaibigan, ha? Putulin muna natin doon, ano? Sabi, sinagot na ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po, no, ni Ka Edwin Zabala. Diba? Ka Edwin Zabala is siya po yung pinaka-spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. So dito, mga kaibigan, gusto ko lamang linawin yung sinabi po ng isang vlogger, no, regarding doon kay Katunying, no, si Katunying, na sabi niya si Katunying daw yung pinakaparang, may parang, alam niyo sa Iglesia ni Cristo ba hindi gumagamit ng parang, di ba? Hindi gumagamit ng parang, no? Sabi niya itong si Katunying daw ay parang siya yung kinatawan, no? Kinatawa o kumakatawan sa Iglesia ni Cristo pagdating sa social media. Mali po yun, no? Mali po yun, no? Hindi po si Katunying ang kumakatawan sa Iglesia ni Cristo. Okay? Meron pong spokesperson ng Iglesia ni Cristo na ito po ay sa katauhan po ni Ka Edwin Zabala. Okay? So this time, mga kaibigan, tuloy natin yung ating panonood dahil nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ni Ka Edwin Zabala na spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. Okay? Noong 6 ng Oktubre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nilinaw ni Ka Edwin na sariling pagpapasya ng dating Pangulo ang naging pagbisita sa tanggapang pangkalahatan kasama si Senador Christopher Bongo.
nagtungo sila sa central office ng Iglesia ni Cristo para personal na bumati sa nalalapit na kaarawan ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang totoo, idadagdag ko na, ay halos taon-taon naman nagtutungo si former President Duterte para bumati. Kailan, ipinaubay So, yun na mga kaibigan. Malinaw, ha? Patuloy muna natin doon, okay? Di ba nagkaroon ng issue? Dahil etong si Digongyo, no? Si dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte, mga kaibigan, ay pumunta sa tanggapang pangkalahatan o sa central office ng Iglesia ni Cristo na naroon po sa Diliman, Quezon City, di ba? At kasama niya rin si Bongo. Okay? At umani rin ng iba't ibang reaksyon at komento, 'di ba? Meron pa nagsabi na ayan na kinakampihan, ganun-ganun, 'di ba? Pinapanigan, ganun-ganun, no? Which is naipaliwanag ko naman po ito doon sa isang channel natin na mga kaibigan. Pero dito malinaw, mga kaibigan, na malinaw na sinabi po ni Ka Edwil Sabala na taon-taon naman, no, ay talagang nagpupunta etong si Duterte para magbigay ng kanyang pagbati dahil nalalapit po ang kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, which is sa October 30. No, October 31. October 30, mga kaibigan, no? Yan, okay. So yun malinaw na yon, clear na yon, no, mga kaibigan, na kung meron pa kayo ibang mga nasa isip na itanim nung mga influencer na nag-content ng negatibo tungkol sa pagdalaw o pagbisita ni Digong doon sa central office, mga kaibigan, at least ngayon, ang sagot galing na po sa mismo sa Iglesia ni Cristo. Okay? O, tuloy natin to, mga kaibigan. Mahal na ng INC kay dating Pangulong Duterte ang pagtugon sa pagdadawit dito ni dating Police Colonel Royina Garma nang sabihin na nagpahanap siya ng isang police official na miyembro ng INC para mangasiwa sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kung hindi ako nagkakamali, parang kahapon lamang yata, nag-release ng statement ang dating Pangulong Duterte. Pinaliwanag na niya yung ukol sa bagay na yan. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte ang dahilan bakit sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo niya nais ipagawa ang trabaho. Paliwanag ng dating Pangulo, may tiwala siya sa isang INC dahil maaasahan sa pananalapi at hindi ibubulsa ang gugugulin sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isyu naman ng Di ba, mga kaibigan? Sumagot na rin pala etong si Digonyo, mga kaibigan, no, kung bakit INC ang gusto niya, ang pinili niya during that time, kung bakit INC member ang iniutos niya kay Garma na hanapin, di ba? So may tugon na rin pala diyan si Digonyo, mga kaibigan. Okay, so malinaw na yan, malinaw, okay? So puntahan naman natin, mga kaibigan, yung issue ng awayan between Marcos and Duterte, no, na talaga naman medyo mainit din sa mga panahong ito, di ba? And ano naman po, ano kaya ang stand ng INC pagdating doon sa awayan ng Marcos at Duterte? Meron po kaya pinapanigan? No, mga kaibigan, kung may pinapanigan man po ang INC, ano kaya ang pinapanigan ng INC? No, so ito, tuloy natin, no, mga kaibigan. Tuloy natin yung panonood. kasina ng samahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, naniniwala ang Iglesia ni Cristo na mas makabubuti para sa sambayanan ang pananatiling nagkakaisa ng mga leader ng bansa. Matatandaan na noong 2022 national elections, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang unity ni Pangulong Marcos at VP Sara. Alam naman natin na talagang bumabangon ang hindi pagkakaunawaan. Pero nang tinanong nyo kami at kami isang relihiyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Hesukristo, ang hangad namin magkasundo, magkaunawaan, sapagkat ang makikinabang naman ay ang bansang Pilipinas kapag lahat ng leader natin sa ating bayan nagkakaisa. Tiniyak din ng Iglesia ni Cristo ang nagpapatuloy na suporta nito hindi sa kaninong personalidad,
kundi sa magagandang programa ng pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po nananatiling sumusuporta sa lahat ng mabubuting proyekto ng pamahalaan, lalo't sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Di ba, mga kaibigan? Malinaw, ha? So, malinaw. Doon sa awayan, no? Awayan between Marcos and Duterte, mga kaibigan, ano ang stand, no? Ng INC o ng Iglesia ni Cristo? Meron po ba silang kinakampihan? Wala po. Di ba? Meron po ba silang pinapanigan? Wala po. Kung meron man silang pinapanigan, ano ang kanilang pinapanigan? Ang pinapanigan po nila ay yung mga magagandang proyekto ng kahit na sino pa man yan, di ba? Basta ang mahalaga, ang makikinabang ay ang mamamayan ng bansang Pilipinas. Pero ang sabi nga ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, si Edwil Sabala, mga kaibigan, no? Hangad po ng Iglesia ni Cristo dahil wala silang pinapanigan, hangad nila na sana dumating yung time magkasundo both side para po sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Okay? So, sana naging malinaw yan, no, mga kaibigan, na yung pagtugon ng Iglesia ni Cristo sa pagkakasangkot ng pangalan ng INC dito sa iba't ibang mga issue, no, mga kaibigan. Ayan, malinaw na yan, ano? Kung meron tayong dapat na paniwalaan, kung meron tayong dapat na pakinggan, kung merong katotohanan na dapat nating kumbagay panghawakan, ito pong mismong sagot na nanggaling mismo sa Iglesia ni Cristo. Okay? So maraming salamat, mga kaibigan, and bago tayo matapos, kung meron pa po na hindi pa nakakapag-subscribe sa inyo na nanonood ngayon, no, mga kaibigan, baka naman pwede po paki-like and share po yung ating video, then paki-subscribe na rin po dito sa ating pangalawang channel, no, mga kaibigan. Maraming salamat. Ingat po lagi and God bless. Bye-bye.